Mga kababayan, nasaan na ngayon si Orly Gutisa, si Tiksay at si Estrada, mga kababayan? Si Gutisa, na pag-alaman natin na isa sana ito sa pinaka reliable na witness dito sa itong flood control scam. Na imbis yung pahayag niya ang bibigyan ng halaga nitong mga kaliwat kanang investigasyon, ay pilit na sinisiraan ang kredibilidad nito. Ayon pa, mga kababayan, nagtago umano ito ngayon, si Orly Gutisa. Hindi natin alam kung anong dahilan, mga kababayan. Simula nung lumantad siya at nagpasabog ng bomba, umano'y itong pagdi-deliver ng mga basura o pira sa bahay mismo ni Martin Romualdez, mga kababayan, ay biglang pinalitan itong si Senator Marcolita bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nagkaroon ng balasahan sa Senado. Nagpalit ng Senate President, at kaakibat nito yung mga komitibang hinahawakan ng mga senador, mga kababayan. Kasama na dito si Senator Marcolita, na pinalitan ito ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. So, nung pag-upo ni Senator Ping Lacson, imbes na yung pahayag ni Gutisa ang tutukan nila at bigyan nila ng importansya, abay baliktad ang nangyari, mga kababayan. Pilit nilang sinira yung kredibilidad nitong ni Gutisa hanggat sa nagtago na ito. Di natin alam kung ang pagtatago ba nito ay kusang loob niya na natakot siya sa kanyang seguridad, o mayroong mga taong pilit siyang itinatago para mapigilan ang paglantad niya ulit dito sa controversial na ito. Itong si Tiksay at Estrada, mga kababayan, malaki din sanang papel dito. Kasi ito yung mga nagsilbing bata-bata or mga utusan nito ni Saldico. Sangkot din sila dito sa mga delivery ng mga basura, mga kababayan. So sila mismo ang may direct knowledge sana dito, itong pag-deliver ng mga mali-malitang pira, mga kababayan. Itong tatlo na to. At mas mabigat dito itong si Orly Gutisa sana. Kaso lang, mga kababayan, hanggang ngayon hindi na sumipot at nagtatago na. Napakalaking halaga sana ang magiging kontribusyon nito ni Gutisa, ni Tiksay at ni Estrada, mga kababayan. Kung hindi lang ito minamaniobra, ako sa tingin ko minamaniobra talaga ito. Kasi kaduda-duda, nung lumabas ito si Gutisa at inaakusahan si Martin Romualdez na nagdi-deliver si Gutisa at ibang mga kasamahan niya ng mali-malitang pera doon mismo sa bahay ni Martin Romualdez, abay biglang nagbago ngayon ang takbo ng Senado. Halata na, mga kababayan, na lahat ng mga may kinalaman dito na magturo ng mastermind o pinakautak dito sa mga kontrobersya na ito ay biglang maglaho. Itong si Yusek Cabral, ganun din. Kung anong papel mayroon si Gutisa, mga kababayan, ito din si Cabral. Mga maraming alam na pwedeng magtumbok sa pinakautak dito sa anomalyang ito. Kaya ito ngayon, mga kababayan, itong mga sangkot na mga government officials dito, itong mga sangkot na mga kongresista, lahat ng mga lumalabas na pangalan dito sa anomalyang ito
na may mga kinalaman, humanda kayo at ika nga'y yung kabilang paa niyo nasa bingit na ng kamatayan dito. Kung makapag-isip-isip kayo, gawin na ninyong isang madilim na panaginip itong 2025 para sa inyong buhay mga. At ang 2026 ay sana babawi kayo. Yung madilim ninyong karanasan sa 2025, buksan ninyo sa 2026. Ano pa bang inaantay nyo? Ilantad na yung totoong nalalaman ninyo dito. Ang dami ng mga government officials na wala na ngayon sa gobyerno, tinanggal, kusang nagre-resign, na may mga kaalaman dito, na may mga direct knowledge dito sa nakawang ito. Isa na ito si dating Secretary of Department of Budget and Management, ito si Amina Pangandaman. Kaya mag-iingat ka. Imposible kung wala kang, hindi ka man sangkot sa nakawan, pero alam mo, sigurado yan, alam mo kung sinong mga nagpapatakbo nitong mga skandalong ito. Marami pa. Ito si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Nasangkot yung pangalan mo dito. Ito yung pamangkin mo, itong isang Bersamin. Si Yusik Olaybar. Lumantad na kayo habang maaga pa. Even Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, hindi rin ito ligtas mga kababayan. Kasi simula nung umupo ito, marami nang alam ito kasi nasa kanya lahat yung mga impormasyon eh. Even Mayor Benji Magalong, may hawak-hawak na mga controversial documents yan. So, lahat ng mga sangkot dito na may kinalaman, na may alam sa totoong nangyari dito, akala ninyo ligtas kayo? Hanggat hindi pa nakulong yung mga mastermind dito, nasa bingit pa kayo ng kamatayan, hindi pa kayo ligtas. Kaya kung magkapag-isip-isip kayo, bukod sa makakatulong kayo sa milyon-milyong Pilipinong nanawagan ng hustisya dito, maibsan yung nararamdaman ninyong pighati, nararamdaman ninyong sagabal, nababagabag kayo sa konsensya ninyo. Kasi may alam talaga kayo na sana magbibigay ng katarungan, magbibigay ng kalutasan dito sa problema na to, pero hindi ninyo magawa. Kagaya ni Cabral ngayon, patay na siya. Laki sana marami sanang alam yun kung sino talaga yung may pakana dito, pero binawian siya ng buhay. Kung totoo man siya yung namatay, walang silbi yung huling hininga niya. Patuloy kayong mananahimik, patuloy ninyong bitbitin yung mga nalalaman niyo sa mga problemang ito. Babaunin nyo lang yan na hanggang mamatay kayo. Hindi ninyo mabigyan ng kalutasan, hindi ninyo mabigyan ng katarungan ang sambayan ng Pilipino. Mapabilang kayo sa dead man tells no tales.